Kamusta ang mga kampeon sa blood sugar? Akala nyo ba dieta lang ang paraan para makontrol ang diabetes? Hindi totoo yan. Simpleng gawain araw-araw ang kailangan para mapabuti agad ang blood sugar. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 15 bagay na tumutulong mapanatili normal ang blood sugar ko araw-araw. Tandaan, hindi ako doktor, pero 35 taon na akong may diabetes at matibay ang paniniwala ko dyan. Ang mga ibabahagi ko sa video na ito ay hindi lang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong blood sugar, kundi magpapaganda rin ng kabuuang kalidad ng iyong buhay. Buhay, kahit ano paman kung ikaw ay may type 1, type 2 latent autoimmune diabetes in adults gestational o prediabetes. Simulan natin sa aking unang pang-araw-araw na gawain. Alam mo ba na mahigit kalahati ng bigat ng iyong katawan ay tubig? Kapag ikaw ay nade-dehydrate, bumababa ang dami ng tubig sa iyong dugo, kaya mas nagiging puro ang glucose at nagdudulot ito ng mas mataas na blood sugar. Mas mataas na ngayon ang asukal mo sa dugo. Para mapanatiling mababa ang glucose, uminom ng sapat na tubig buong araw. Kaya ginawa kong araw-araw na ugali ang uminom ng isang malaking baso ng tubig tuwing umaga pagkagising ko at uminom ng hindi bababa sa 2 litro o kalahating galon ng tubig araw-araw. Sugar-free ang syrup na yon, maging tapat ako sa'yo. Ang pinakamahirap na oras para kontrolin ko ang aking blood sugar ay tuwing umaga. Madalas tumaas agad ang glucose ko pagkagising kahit hindi pa ako kumakain. Alam kong nangyayari rin yan sa iba sa inyo, pero bakit kaya? Ganito, paggising may hormones na lumalabas tulad ng glucagon at growth hormone na nagpapataas ng blood glucose. Karaniwan ito sa mga may diabetes na tinatawag ding foot-to-floor syndrome. Ano ang magagawa natin dito? Sige, punta tayo sa pangalawa kong nakasanayan. Yung pag-inom ng mas maraming tubig sa umaga, hindi naman talaga nakatulong sa problema ko. Kailangan kong humanap ng paraan para mabawasan ang foot-to-floor syndrome at maiwasan ang pagtaas ng asukal tuwing umaga. Ang pinaka-epektibong paraan para magawa ko iyon ay ang pag-inom ng maliit na dose ng mabilis na gumaganang insulin agad pagkagising ko. Nagbabago ang dose depende sa araw at insulin resistance ko tuwing umaga, pero madalas kalahati hanggang 1 unit ng mabilis na insulin ang iniinom ko. Kailangan ko ng karagdagang insulin para makuha ng katawan ko ang glucose mula sa dugo at mapanatili ang tamang antas ng asukal tuwing umaga bago mag-almusal. Alam kong may ilan sa inyo na nanonood na hindi gumagamit ng insulin kaya hindi para sa inyo ang tip na ito. Huwag mag-alala, hindi lang insulin shot sa umaga ang ginagawa ko at ang ikatlong habit ko ay para sa lahat. Alam nyo, may isa pang paraan na pwede ninyong gamitin para matanggal ang sobrang glucose sa inyong dugo at iyon ay ang cardio. Hindi ko sinasabi na dapat kayong tumakbo o mag-gym ng umaga. Aminado akong tamad ako pero ginawa kong araw-araw na ugali na kahit paano ay gumalaw. Karaniwan, naglalakad ako papunta sa kotse ko na sinasadya kong iparada mga 5 minuto ang layo mula sa bahay namin. Nagda-drive ako saglit papunta sa opisina tapos naglalakad ng 5 minuto mula sa kotse. Hindi man ito ehersisyo pero nagbibigay ito ng dagdag enerhiya at nakakatulong tumaas ang asukal ko tuwing umaga. By the way, kung mahilig ka mag-workout at hindi sapat sa'yo ang 5 o 10 minutong lakad, siguradong dapat mo pang panoorin ito. Mamaya, ipapakita ko sa video na ito ang workout na ginagawa ko para tumaas ang insulin sensitivity ko. Gaya ng nabanggit ko, karaniwan sa may diabetes ang hirap sa blood sugar tuwing umaga. Pero para sa akin, lalo itong mahirap kontrolin pagkatapos ng almusal. Kaya lumipat tayo sa aking pang-apat na araw-araw na gawain at pag-usapan natin kung ano ang ginagawa ko para mapanatili sa tamang antas ang aking blood sugar pagkatapos kumain. Ang susi ay iwasan ang pagsisimula ng almusal sa hubad na carbs tulad ng puting tinapay, matatamis na cereal or orange juice na agad nagpapataas ng blood sugar. Ginagawa kong routine na simulan ang araw sa almusal na mayaman sa fiber, healthy fat at protina. Gusto kong kumain ng itlog, abokado, pabo, hamon at gulay. Ang mga pagkaing ito sa plato ko ay nangangahulugan na pwede akong magdagdag ng whole grain na tinapay nang hindi nag-aalala sa biglang pagtaas ng blood sugar. Ang totoo, hindi ganon ka-exciting ang paulit-ulit na almusal tuwing umaga. Sa totoo lang, ayokong masyadong higpitan ang sarili ko sa pagkain ng carbs or iba pa. Sa tingin ko, maaari lang itong magdulot ng eating disorder at iba pang problema sa hinaharap. Mahilig ang pamilya ko mag-almusal ng pancakes kasama si Cham paminsan-minsan at gusto ko ring sumali. Alam ko rin na ito ay pagkaing maraming asukal na mabilis magtaas ng blood glucose ko. Ang mga susunod na gawain na ibabahagi ko ay makakatulong sa iyo maintindihan kung paano ko hinaharap ang pagkaing maraming carbs at asukal nang hindi tumataas ang blood sugar ko. Ang unang gamit na gustong-gusto kong gamitin, at ito na rin ang aking nakasanayan, number 5 ay chia seeds. Ang mga maliliit na ito ay puno ng fiber, healthy fats at protina. Kaya kapag nilalagay ko sila sa pagkaing mataas sa carbs gaya ng pancakes, batter or overnight oats, mas blood sugar friendly agad ang mga ito. Ngayon, kung hindi ka mahilig sa chia seeds or medyo mahal mo silang makita, huwag kang mag-alala. Maaari ding gamitin ang flax seeds or psyllium husk para sa parehong epekto.
Mas gusto kong gilingin muna ang chia seeds at flax seeds gamit ang coffee grinder o blender bago idagdag sa pagkain. Napansin ko na mas epektibo silang pabagalin ang pagtaas ng blood sugar kapag giniling dahil mas nailalabas ang bisa nila. Isa pang mahalagang gamit ko sa carby meal ay ang aking nakasanayan. Number 6 ay timer sa telepono ko, pero teka, para saan mo ito kailangan? Maaring nagtatanong ka, bakit? Hayaan mong ipaliwanag ko. Kapag kumakain ako ng maraming pancakes, natutunaw ang carbs at tumataas ang blood sugar dahil sa glucose sa dugo sa malusog na katawan. Nagiging sanhi ito ng mabilis na insulin response mula sa lapay na naglilipat ng glucose sa cells at nagpapababa ng blood sugar. May type 1 diabetes ako, hindi na ako gumagawa ng insulin kaya kailangan ko mag-inject mula sa labas. Kapag nag-inject ako ng insulin sa sarili ko, tumatagal ng mga 20 minuto bago makarating ang insulin sa dugo at magsimulang gumana. Kaya ang dahilan kung bakit ginagamit ko ang timer sa cellphone ko tuwing kakain ako ay simple lang. Gusto kong itama ang oras ng insulin para tumama ito sa dugo bago pa dumating ang carbohydrates para maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. Balik tayo sa pancake. Kung stable ang blood sugar ko bago mag-almusal, sabihin nating 100 milligrams per deciliter, una, iniinom ko ang insulin ko, isaset ang timer ng 20 minuto at kapag tumunog, saka ako kakain ng pancake. Kapag ginawa ko yon, mas mababa ang blood sugar ko pagkatapos kumain ng pancake kaysa kapag sabay kong ininom ang insulin at kumain agad. By the way, ang 20 minutong panahon na binanggit ko ay kadalasang tinatawag na pre-bolus time. At ang pre-bolus time na ito ay maaring mag-iba mula 0 hanggang 45 minuto. Depende ito sa glucose mo ngayon, sa kakainin mo at sa oras ng araw. Kung may duda ka, magtanong ulit sa iyong healthcare professional. Alam kong may ilan sa inyo na hindi gumagamit ng insulin. Kaya ang habit number 6 ko ay di makakatulong, pero ang habit number 7 ay siguradong makakatulong. Isa pa sa ginagawa ko para mapanatiling maayos ang aking blood sugar pagkatapos kumain ay tungkol sa pagkakasunod-sunod ng pagkain ko ng aking mga pagkain. Simple lang ang prinsipyo, iba-iba ang epekto ng pagkain sa plato ko sa blood sugar ko. Hindi talaga bagay sa akin ang diretsong pagkain ng carbs tulad ng tinapay sa almusal o pasta sa hapunan. Parang binuksan ko ang pinto para sa alon ng carbs. Mabilis pumasok sa dugo ko ang mga carbs na yon at agad nagpapataas ng blood sugar. Paano kung sabihin ko sa iyo na pwede tayong gumawa ng dam para pabagalin ang alon ng asukal bago ito magdulot ng gulo? Well, yan mismo ang ginagawa ko bilang araw-araw na gawain. Pang-7, inuuna ko sa pagkain ang mga pagkaing mababa sa carbs pero mataas sa fiber, protina at healthy fats. Para sa almusal, maaring isang serving ng abokado o ilang itlog at para sa hapunan, kadalasan ay isang mangkok ng green salad o inihaw na manok. Parang harang talaga ang mga pagkain ito, pinapabagal nila ang paglabas ng glucose sa dugo ko. Kapag kumain ako ng carbohydrates mamaya, nakokontrol ang pagtaas ng blood sugar ko at steady ito ngayon. Malaki ang epekto ng kaunting pagbabago sa pagkakasunod ng pagkain mo. Kasi kung iisipin mo, ang pagsisimula ng pagkain sa fiber at protina ay nagdadagdag ng oras sa pre-bolus mo. Para sa akin, dagdag itong paraan kapag wala akong oras mag-pre-bolus o ayokong maghintay ng 20 minuto. Tuloy tayo sa blood sugar habit number 8 na malaking pagbabago para sa akin sa mga taon. Natutuhan ko na ang mahalaga para sa mas maayos na control sa diabetes ay ang madalas na pag-check ng blood sugar. At kapag sinabi kong madalas, ibig kong sabihin ay tuwing 2 oras o mas madalas pa kapag ako ay aktibo sa pisikal na gawain. Ginawa ko ng routine ang pag-check ng blood sugar tuwing nagpapalit ako ng aktibidad sa araw ko. Kapag nagigising ako bago mag-almusal, sa desk ko sa opisina bago magtrabaho o bago mag-ehersisyo. Ngayon, gumagamit na rin ako ng continuous glucose monitor kaya di ko na kailangang tusukin ang daliri ko lagi. Pero may isang bagay na ayaw ko sa continuous glucose monitoring system. Kailangan kong kunin ang cellphone ko para tingnan ang mga numero, pero madalas na uuwi ito sa pag-scroll kaysa manatiling nakatutok sa kasalukuyan. Ginawa kong araw-araw ang pag-check ng blood sugar gamit ang sugar pixel display, hindi cellphone. Hindi ito bayad na collaboration. Gustong-gusto ko talaga yung maliit na device na yon. May isa ako sa opisina, isa sa bahay. At malaki talaga ang naitulong nito para manatili akong nakatutok sa ginagawa ko nang hindi ako nalululong sa cellphone ko. Marami ang nagtatanong tungkol sa sugar pixel sa comments kaya naglagay ako ng link sa ibaba para ma-check nyo. Punta tayo sa tip number 9. Simple lang pero malaking tulong sa akin. Alam nyo, mahilig akong magluto at kapag nagluluto ako sa bahay, kontrolado ko lahat ng nilalagay ko sa pagkain ko kaya mas madali kong nababantayan ang blood sugar ko. Ang gusto kong ibahaging habit ay hindi tungkol sa pagluluto, kundi kung saan lahat nagsisimula. Pamimili sa grocery, napansin ko na kapag gutom ako o walang plano, madalas akong bumibili ng hindi maganda sa blood sugar ko, gaya ng potato chips.
Lalo nitong pinahirap ang pag-manage ng diabetes ko kaya ginawa kong ugali ang kumain muna at gumawa ng listahan ng bibilhin. Bago ako pumunta sa tindahan, nililista ko muna ang mga pagkain gusto ko na mabuti rin sa blood sugar ko. Pero hindi ko rin nililimitahan ang sarili ko at bumibili pa rin ako ng ice cream paminsan-minsan dahil gusto ko rin iyon. Narito pa ang simpleng tip. Kung sa isang tindahan ka lagi namimili, ayusin ang shopping list ayon sa pagkakasunod ng mga aisle. Makakatipid ka ng oras at hindi mo na kailangang balikan pa ang listahan mo. Mas epektibo para sa akin ang online shopping kaysa shopping list. Nakasave na sa account ko lahat ng paborito kong bilhin, kaya madali kong naikukumpara ang nutritional label ng bawat pagkain nang hindi nagmamadali o nakakaabala sa iba. Kapag pumipili ako sa magkatulad na produkto, mas gusto ko yung mataas ang fiber at protina pero mababa ang carbs, asukal at saturated fat. Ang simpleng patakarang ito ang tumutulong sa aking pumili agad ng mas maganda. Ang susunod na tip o gawain number 10 ay tungkol sa kape. At kailangan kong maging tapat sa inyo, mahilig talaga akong uminom ng kape. Madali akong makainom ng 3 hanggang 5 tasan ng kape sa isang araw ngayon. Habang tumatagal akong may diabetes, napansin kong nagpapataas ng blood sugar ko ang kape, lalo na sa umaga. Nung bata pa ako, iniinom ko ang kape na may gatas at asukal, kaya mabilis tumaas ang blood sugar ko. 100 mg hanggang 200 kada deciliter, siguro hindi na rin nakakagulat. Noong nagtatlumpu ako, gusto kong pumayat kaya lumipat ako sa black coffee at mas nagustuhan ko pala ito. Pero kahit black coffee, nagpapataas pa rin ang blood sugar ko ng 30 hanggang 50 mg kada deciliter lalo na kapag iniinom ko ito ng maaga sa umaga. Nalaman ko na hindi lang asukal at gatas, kundi pati caffeine ang nagpapataas ng blood sugar ko dahil sa mga hormones na nilalabas nito. Ngayon, ang problema ay yung caffeine kick ang eksaktong kailangan ko tuwing umaga. Paano tayo makakainom ng kape nang hindi tumataas ang blood sugar? Ito ang ginagawa ko. Hindi ko na agad iniinom ang kape pagkagising kasi dito pinaka tumataas ang blood sugar ko. Naghihintay muna ako hanggang bago ako magsimulang magtrabaho dahil doon ko talaga kailangan ng energy para gumana ang aking pagiging malikhain. Umiinom ako ng maliit na dose ng insulin para maiwasan tumaas ang blood sugar. Pagka-pour ko ng kape, sobra na ang kalahating unit ng insulin para iwasan ang pagtaas ng blood sugar dahil sa kape. Sa hapon, decaf na lang ako kasi hindi ko kailangan ng caffeine. Sa hapon, hindi nagpapataas ng blood sugar ko ang decaf kaya naresolve ako ang problema ko sa kape. Pero may mas malaki pa akong problema. Nahihirapan akong kontrolin ang isang bagay na nagpapataas ng blood sugar ko sa gabi. Kaya dumako na tayo sa aking pang-araw-araw na gawain number 11. Mahalaga sa akin na tama ang antas ng glucose ko magdamag dahil natutulog ako ng 7 to 8 oras gabi-gabi. Kapag mataas ang blood sugar ko sa panahong iyon, naapektuhan nito ang A1C at oras ko sa tamang antas. Sa totoo lang, kadalasan kong nakikita na hindi kontrolado ang blood sugar ko sa gabi kapag kumakain ako ng hapunan ng 10 oras ng gabi o kapag napupuyat ako. Kumakain ng mga merienda tulad ng chips or ice cream o kahit anong mataas sa carbs at taba. Mahirap talagang kontrolin ang mga pagkain sa blood sugar lalo na kapag natutulog na ako. Ang nakakatulong sa akin para maiwasan ang late night merienda ay ang panatilihing abala ang sarili ko sa gabi. Gagawa ako ng isang bagay kasama ang anak kong babae, maglalakad-lakad ako, o kaya gagawa ako ng kung ano sa laptop ko. Sa huli napapagod ako at natutulog na may tamang antas ng asukal sa dugo. Kapag nakahiga lang ako sa sofa at nanonood ng telebisyon, madalas akong nakakakain ng merienda nang di ko namamalayan. Iyan madalas ang sanhi ng biglang taas ng asukal sa dugo sa gabi, kaya lipat na tayo sa susunod na ugali bilang 12. Sa karamihan ng araw, ang karaniwan kong asukal sa dugo ay nasa pagitan ng 100 at 110 mg kada deciliter na eksaktong gusto kong makita. Napansin ko na kapag kulang sa 7 oras ang tulog ko gabi-gabi, nagkakagulo ang asukal ko sa dugo. Kinabukasan, naging 100 at 200 at 30 mg/dl na agad ang average ng asukal ko sa dugo na hindi maganda. Bukod pa rito, kapag kulang ako sa tulog, mas napapansin kong tumataas at nagbabago ang asukal ko sa dugo. Kadalasan, kailangan ko ng dagdag na insulin para mapanatili ang tamang antas ng asukal ko sa dugo. Kaya ang magandang tulog sa gabi ay hindi lang basta maganda, kundi isa na ring pangunahing paraan ng pamamahala ng diabetes para sa akin. Ginawa ko ng routine ang matulog ng maaga at sinisiguradong nasa kama ako bago mag-11 ng gabi. Kadalasan akong nagigising ng 6 hanggang 7 ng umaga kaya nakakakuha ako ng 7-8 oras na tulog gabi-gabi. Mas nagiging predictable ang blood sugar ko at hindi magulo kinabukasan, pero minsan may exceptions pa rin. Kapag nagbibiyahe ako o kapag hindi ako makatulog sa gabi, maaring hindi ko makuha ang 7 o 8 oras ng tulog pero kapag nangyari yon, handa na ako. Alam ko na baka kailangan ko ng mas maraming insulin bukas.
Kung makita kong tumataas ang blood sugar ko sa umaga, bibigyan ko lang agad ng dagdag na insulin. Araw-araw na gawain bilang 13, naging mahalagang bahagi ng buhay ko ang ugaling ito dahil malaki ang epekto nito sa blood sugar ko. Parang mahiwagang tableta ito na nagpapataas ng insulin sensitivity at laging nagpapababa ng blood sugar ko. Kung nahulaan mong ang aking pang-13 araw-araw na gawain ay ehersisyo, tama ka, pero hindi ito basta-bastang ehersisyo. Ang batayan kong ehersisyo ay pagsasama ng strength training, mobility training at zone 2 cardio. Napansin ko na tumataas ang insulin sensitivity ko hanggang 48 oras matapos ang ganitong ehersisyo. Gusto ko ang insulin sensitive na estado kaya ginagawa ko ang training na ito bawat ibang araw. Sa ganitong paraan, alam kong mananatili akong insulin sensitive at mababa ang blood sugar ko buong linggo. Kung mabigat para sa'yo, okay lang magsimula sa mas madalang na sessions. Mahalaga ang bawat effort. Ngayon, pag-usapan natin ang habit number 14 na tingin ko pinakamahalaga sa listahang ito. Sa pag-ayos ng blood sugar mo. Isang malaking dahilan kung bakit nahihirapan ang maraming tao sa kanilang diabetes ay dahil parang random o walang pattern ang kanilang blood sugar. Naranasan ko rin yan noon, pero nagsimula akong gumawa ng isang bagay na tumulong sa akin maintindihan na hindi pala basta-basta ang diabetes. May dahilan ang bawat pagbabago ng blood sugar ko. Mahalaga na maintindihan kung bakit ito nangyayari at ano ang pwede kong gawin para maiwasan ito sa susunod. Sinimulan ko ang 5 minutong routine na nagbago ng lahat para sa akin. Araw-araw, itinatala ko ang kinakain, ginagawa, nararamdaman at eksaktong dosis ng gamot ko, lalo na ang insulin. Araw-araw, naglalaan ako ng 5 minuto para tingnan ang continuous glucose monitor graph at ikumpara sa aking mga tala. Nakakatulong itong malaman kung alin ang epektibo tulad ng paglalakad sa umaga o magaan na hapunan at alin ang hindi. Minamaliit ko ang carbs sa burger at fries na kinain ko sa tanghalian. Malaki ang tulong ng rutinang ito para matukoy ko ang mga salik na nakakaapekto sa blood sugar ko, kaya hindi na parang random ang diabetes ko. Kung gusto mo subukan, may libre akong logbook na pwede mong i-download sa link sa ibaba. Ito ang ginagamit kong format. Sige, punta na tayo sa blood sugar habit number 15. Hindi ito araw-araw kundi mga 2 beses lang kada linggo pero malaking tulong ito sa pamamahala ng diabetes ko. Ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula akong madalas makipag-chat kay Crystal na may type 1 diabetes din. Nagkakausap kami tuwing 2 linggo at pinag-uusapan namin ang iba't ibang uri ng mga pagsubok sa diabetes at kung paano namin hinaharap ang mga ito. Napagtanto namin na sa informal at magkaibigang usapan, marami kaming natututuhan tungkol sa diabetes. Tapat kong masasabi na nakadagdag ng ideya at motivation sa aking paglalakbay sa diabetes ang mga regular na pag-uusap na ito at nasisiyahan ako rito. Ang aming mga usapan ay available na bilang podcast sa YouTube. Kung gusto mong makinig, i-check ang link sa ibaba at subukan ang Diabetes Unlocked podcast. Kung gusto mong mamuhay ng buo kahit may diabetes, ang mga araw-araw na gawain sa video na ito ay unang hakbang lang sa iyong paglalakbay. Kung gusto mong mabilis bumaba ang blood sugar, may video ako na may 30 blood sugar hacks para sa'yo dito. I-click na at panoorin. Kita tayo doon. Ciao!